ano lang to, relationship, hindi na kailangan ng galing para lumaki organization mo. Basta ang kailangan lang, lahat ng tao mo maranasan nilang kumikita sila. Kagaya mo. Kasi ikaw ang main. Okay? Bigyan natin 1 milyon! Dapat sabay-sabay. Bigyan natin 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! 1 milyon palakpak! At 1 milyon! Palakpak kayo! Grabe! Bilis ko yan ah. Paparang siya pa natin 1 milyon! 2 milyon! At milyon palakpak! So grabe ano. Nakakakinate parang yung salig doon nasa baba, umaakyat na dito. Diba? So guys, yung kinakailangan natin, di ba? Sana yung tatawag nyo. Sino po yung medyo nalilinawan na? Tapos gayong mga kamay. Yung dito direct tataas ang kamay, nalalabuan pa rin. Di ba? Yung ganito kong negosyo kasi, huwag mo sobrang gagalingan na ikaw lang. Bakit? Ginawa ko po yan dati. Ginawa ko yan dati yung tipong, di ba sinabi na Eric, sobrang sipag ko, sobrang galing. Hindi ko pwede. Hindi pwedeng wala ko dyan. Imagine mo dati, nung time ng pandemic, ay leader ako sa Pateros, yung schedule niya tarlac. Gigising ako ng madaling araw, hahataw kami hanggang madaling araw. Dumating po sa punto na yung kamay ko tinitingnan ko medyo maitim na. Hindi mong namumutla ka na. Mamamatay ka pag ikaw lang mag-isa. Ano gagawin mo? Kailangan grupo, kailangan sama-sama kayo. Yes. Bakit? Pag uuwi namin, uwi ako sa bahay madaling araw, isang araw pahinga, kinabukasan trabaho ulit. Laging gano'n. Dumating sa punto ng paggising ko, hindi na ako makahinga. Bakit? Sobrang sipag, sobrang galing. Kasi bakit? May goal tayo, meron tayong gustong marating. Diba? Yung magandang buhay. Yung nangyayari po sa amin, hindi lang naman yan kasi dahil po kahapon. Tama? Wala pong magic sa ganitong klaseng negosyo. Lahat ng hirap po mga pinagdaanan namin. Bago po ako nag-network sa mga di nakakakilala sa akin, dati po ako artista. Hindi mong, pag may kumakatok sa bahay, wala ako. Dumating po kami sa puntong gano'n, hindi pong wala kaming pera, wala po lahat. Nung time na nag-start ako kay MGI, naglalakad po ako. Nung time na invite po ako dito, nag-grab kami, kaya palakpakan po natin si Upline Eric. Eric Bakman. Nakakapangga sila. Siya po yung nag-invite sa akin. Ang sabi niya sa akin, pre, punta ka, may libreng travel. Sabi ko, travel. Huwag na mag-travel na kasi stressful yung buhay ko. Sabi ko, ang hirap eh, kasi hindi lang paulit-ulit na tumapa kami sa network marketing. Kung siya Upline Eric Rodriguez, nag-start mag-network 2002, ako po 2004. Noong time na nakikita ko yung mundo ng network marketing, in-embrace ko. Bakit? Nasabi ko sa sarili ko, dito, qualified ako. Bakit? Pag mag-a-apply ka ng trabaho, anong tanong sa'yo? Graduate ka ba? Ano natapos mo? Ano magagawa mo sa kumpanya? May tanong pa gano'n? Yes. Pag hindi ka na nag-graduate, ano magagawa mo sa kumpanya? Tatanggapin ka na ng kumpanya? Ano magiging trabaho mo? Madali mahirap. Madali mahirap. Mahirap. So, yun yung buhay ko. Di ba, pagpasok ko sa Pizza Hut, ang akala ko iyaman ako. Kasi po, nagtrabaho ko sa Pizza Hut, bago ako mag-Pizza Hut, nagtrabaho ko sa Jollibee. May nakilala ko itong babae. Na naging asawa ko. Di ba? Biniro ko siya, sabi ko, hanggang sa naging kami. Kaya lang mahirap pong magpamilya pag wala kang pera. Hindi pwedeng puro pagmamahalan ko. Pwede ba pagmamahalan na lagi? Di po wala ka na makaray, mahal naman kita. Hindi pwedeng po wala magtatagal na ganung relasyon. Hindi pwedeng puro pagmamahalan lang. Di ba? Lahat po yun, pinagdaanan namin ups and down yung buhay. Na-invite ako doon sa first quadrant, ang nag-invite po sa akin, kumari ko. Sabi sa akin ni kumari ko, Padi,
punta ka kasi may negosyo. Kaya ako yung utang-utahan ko sa hirap. Hirap na hirap ako sa nung panahon na yun. Kasi dalawa anak ko, nangungupahan kami ng bahay. Tapos sabi niya negosyo. Ako po utak negosyante na. Gusto ko na makabubuhay ko. Nung na-invite ako, sabi ng kumari, pupunta ka. Tapos pinapaliwanagan ako, sabi niya, ganito, kikita tayo, ganito. Ipapaliwanan ko pa lang. Sabi ko, wala akong time. Alam niya, binigyan ko ako CD. Na-invite ako CD. Pag-uwi ko sa bahay ng mga 12:30 ng madaling araw, pinanood ko siya. Alas 2 ng madaling araw, natapos ko yung video. Nung natapos yung video, sabi ko po sa yaman ako, madali lang, ito lang pala yung kailangan, 8,000 ito na daily pwedeng mga. Alam nyo, nakakatulog ako mga 2:30. 4 o'clock na madaling araw, gising na ako. Bakit? Nabaliw ako, ay dahil kumikita ng 2-3 million buwan-buwan. Ganun lang pala kadali, sabi ko 8,880. Sabi ko sa kumari ko, sali tayo. Yun ang invite sa akin. Sabi sa akin ng kumari ko, sige sali tayo. Kung sino mauna, siya yung uptime. Pag nahuli, yun ang downline. 2 days after, nakasali ako. Sabi ko, sali na tayo. Hindi, sige, mauna ka na. Imagine nyo yung po yung nag-invite sa akin. Yun ang nag-invite sa akin, pinauna ako. Sabi ko, may downline na ako. Isa, kasi yung nag-invite sa akin. wala yung pagdating sa network. Alam nyo, nung nangyari, sumali ako. Sabi ko na sa kumari ko, sali na tayo. Sabi niya, next week. Pinarap ko ulit, next week. Yun pala, wala talagang next week. Di ba? Wala naman next week eh. Di ba? Nasunod na araw. Hanggang sa dumating sa punto na i-invite ko, sabi ko, patay, naputol ako. Na-scam ako. Alam nyo, pag may kausap ako, papaliwanag ko agad, 8,880. 8,880 pa lang, nagdidilim na yung paningin ng kausap ko. In short, wala pong sumali. Alam niyo ginawa ko, umattend ako ng training. Kung umattend ako ng training, yung tao punong-puno. Dumarating ko sa punto na wala ko pa sa likod, dito ako nakapo sa stage. Dito ako nakapo sa stage kasi gusto kong mabago, gusto kong matuto, gusto kong magbago ng buhay ko. Umattend ng training, lumalaki ng grupo ko, yung kumpanya naman nagsasarado na. Masakit? Grabing sakit nun. Magsasarado ng kumpanya, nagtitim-tim kami. Yun po yung naging buhay ko. Pero hindi ako bumitaw, alam niyo kung ginawa ko. Tumuloy-tuloy lang ako ng training. Napasok sa kumpanya yung tipong 2 buwan lang, 3 buwan lang nagsasarado na. Meron kami pinasukan na sobrang laking kumpanya dati dapat. Time sharing, ang grabing ganda ng product. 3 months after, nagsarado. Bangon ulit. Kaya po dumating sa punto na sira-sira na yung reputasyon ko sa buong pamilya ko. Kaya sabi sa akin ng kapatid ko, nung na-effect ako dyan sa baba, sabi ko, sali tayo! Sabi ko, pera ng pera kasi sasali ako. Sabi niya, ano na naman yan? Networking na naman yan. Tigil-tigilan mo yan. Mag-abroad ka na lang sa Canada. Kasi sa Canada, hiring ng pizza maker. Imagine mo ka, sabi ko, 8 taon ako sa Pizza Hut sa Pilipinas, magka-abroad ako sa Canada, pizza pa rin. Sabi ko, anong pizza na? Di ba? Ang punto ko doon, matanda na, wala na akong oras. Tama ko? Yes. Hanggang sa ginawa ko, di ko na-invite yung kapatid ko. Nagulat siya, new Pasko, i-invite niya ako doon sa bahay niya. At that time, may sakyan na ako. Kasi sinabi na, may resulta. May sasakyan na ako. Hindi ko na siya i-invite. Kasi nga negative, ayaw eh. Alam mo sabi sa akin yung kapatid ko, yan naman yung sinasabi mong negosyo. Di ba? Sumali sila, tapos lahat halos ng pamilya ko sumali. Kaya lang sabi ka ng proseso. Marami po hindi nakuha ang pera kasi nga ang daming nangyari. Pero everything happens for a reason. Bakit? Wala ako kay NGI kung lumaki ako doon. Tama mo ba? Wala itong opportunity na to kung hanggang noong mga panahon na yun, maganda nangyari sa akin. Ngayon sabi ko si NGI ngayong panahon po natin. Huwag na huwag nyo lang lilitahan yung sarili nyo. Bakit? Kami po ang nag-start kay NGI, wala din po kami. Sino po yung walang pera ngayon? Yung walang hawak na pera. Sarap pa kayo sarili nyo, kaya yaman po. Puro mapera. Diba? Ako po, nag-start ako dito yung sakyan ng pinangagrab namin hahatake. Tawag ng tawag yung bangko.
In-invite ako ng ni Paring Eric, pre, sama kayo, yaman tayo, ay may libreng travel, di sama naman ako. Nag-kidnap kami, unang presentation po sa Soler, wala akong naintindihan kasi may migraine ako. The following day, in-invite na ulit ako, balik, sabi niya, pre, punta ka. Kasi ang mag-demo yung inventor. Ayoko sana pumunta kasi wala akong naintindihan eh. Pero sinubukan kong pumunta. May in-invite ako isa, yung in-invite niya, marami sila. Siguro mga 70% ng crowd sa amin. May mga sumali, alam mo ang sakit doon, hindi pa ako kasali. Hindi pa ako kasali. Sabi ko sa kapatid ko, sabi ko kanila, hey, ano to? May nagbayad na. Hindi pa tayo kasali. Diba? So ginawa po namin, gumawa kami ng paraan para makabili ng isang salamin, nakasali kami. Sa isang salamin, doon po nagbago yung buong buhay namin. Doon ang bago kasi nga, try to imagine, isang pirasong salamin na bago buhay namin. Bakit? Unang-unang nangyari sa akin na wala po migraine ko. Since high school, may migraine ako. Diba? Malay mo, diba? Sabi nga, may mga mangyayari talaga sa buhay mo para mabago buhay mo. Try, imagine niyo po, migraine ang naging dahilan para mabago buhay ko. Kasi kung walang magandang effect sa akin ng product that time, hindi ko gagawin to. Di ba? Hindi ko mambobola ka lang ng tao para sumali sila. Hindi. First 3 hours, yung anak ako ng atid, following day nagmuta. Nag-detox siya, grabe. Tapos almost 2 months na nagmumuta yung anak ako. Pagkatapos yung migraine ko wala. Hindi pa din ako tumuloy kasi sa totoo lang, takot na ako mag-networking. Bakit? May kumpanya magbubukas pagkatapos magsasara. Dumating ko sa punto na nangarap ako na mag-guide na ng kumpanya para di na magsara. Nagsara din. Bakit gusto ko na amin? Diba? Hanggang sa dumating sa punto na wala kami lahat. Imagine niyo po, bago ko mag-MGI, nagtayo kami ng kumpanya. Nangarap ko magkaroon ng sariling kumpanya. Yung kumpanya hindi namin na-launch, nagsarado na. Nasakit. Kaya nung time na nag-grab ako, lutang ako. Ginagawa ko lang po yung pag-grab para lang makakain kayo. Para lang ma-sustain yung daily needs namin. Hindi ko akalain na si MGI na yung magbabago ng buong buhay namin. Yes! Di ba? Kung alam ko lang sana, sabi ko sana, inayos ko yung structure ko. Di ba? Hindi, iisang ako mag-umpisa ka. Kaya kung pwede ka mag-umpisa maayos kayo, mas maganda paghandaan mo na. Kasi nga, napaka-futuristic ng product, napaka-futuristic ng platform natin, sobrang ganda. Kaya kinakailangan ng seryosohin nila. Nung time na nag-start ko kay MGI, alam nyo, masakit. Kasi nga, may mga kaibigan akong gusto kong bentahan para lang magkapera. Kasi wala kami. Eh kung nga ako, pinuntahan ko, yung nag-invite sa akin sa networking. Sabi ko, Mali, pumunta kami dyan sa'yo. Ano na naman yan, Mali? Sabi niya. Ano na naman yan? Present kami. 5 po kaming magkakasama ang nakasalamin ni isa. Halos tumampling ako sa presentation, tapos yung kumaray ko hindi bumili. Sabi ko, kumalang loob ko eh. Huwag kalikod namin, gustong sunugin yung bahay. Imagine nyo walang pagpiling na lang eh. Pero sabi ko, nalabo din na ganito. Naisip ko, nalabo din na kasi nagsiselfone eh. Alam nyo, after pandemic, nagkausap kami, malabo na mata. Tapos, nung nagkita kami, yung sasakyan ko, mas maganda rin ang sasakyan ko. Diba? May resulta. Ito kinakailangan ng ano sikreto. Gusto mo nalaman ko ng sikreto? Gusto mo nalaman ko ng sikreto? Yes! Gusto mo lang magbago na buhay. Dapat daw, kung gagawin mo isang bagay, merong ano? Alam niyo ang sikreto? Dapat nandun din sa iyo kanila. Ayun yung tanong. Dapat meron lang. Yes. Dapat, sabi nga yung turo sa amin ng empleyado, be passionate and crazy about it. Totoo, dapat maging balin mo sa ginagawa mo. Sinabi ng Tenno eh, dapat may obsession. Di ba, pag mahal mo isang bagay, gagawa ng paraan. Tama? Ibigyan mo ng time? Yes. Yes. Pag binigyan mo ng, pag minahal mo siya, binigyan mo ng oras, ano kasunod niyan? Ano kasunod? Ito.
Resulta. Ano bang bagay na ginagawa mo kasi, sigurado po may outcome. Sigurado mayroong resulta. Tama po? May resulta. It's either negative or positive, meron pong result. The moment na may ginawa kang action, meron pong resulta. Diba, pagpapamilya, halimbawa nagka-girlfriend ka, nagka-boyfriend ka, minahal mo, binigyan mo ng oras, nagkakaresulta? Yes. Diba lumalaki yun dyan? Karoon ng tao. Iba yun eh! Iba yun! Diba? O mag-networking ka, minahal mo si networking, magkaka-downline ka, Yes! magkikita ka, Yes! mabibili mo yung mga gusto mo, Yes! diba? Magkakasasakyan ka, magbabago buhay. Diba? Gustuhin mo lang, wala pong ibang sikreto yun lang. Mahalin mo yung isang bagay, the moment na minahal mo siya, wala pong makakapigil sa'yo. Ayaw ng asawa mo, tutuloy ka. Ayaw ng kaibigan mo, tutuloy ka. Yes. Tama ba? Ayaw ng prospect mo, tutuloy ka. Ayaw nila lahat, tutuloy ka. Huwag ka lang titigil, for sure may mararating ka. Tama. May mararating ka. Tandaan mo, dapat marunong ka lang dapat mag-adjust pag may sitwasyon. Yung mga negative situation, dapat pag positibo ka ng tao, marunong ka mag-twist ng mga negative situation, yung mga positive situation. Tama ba? Kasi ako dati hindi ko alam na ganun pala yung dapat mangyari. Imagine niyo, walang kami ng bakay. Wala po lahat. Ang meron, alam niyo kung ano meron ako? Meron kami pangarap, ng pagbubuhay. Nung nag-start kami ng MGI, alam mo yung time na namit ko sa Calgary. That was December 2019. Kung nakita ko Sir Anthony, sabi ko lalaki si MGI, kaya nag-issue ako ng full-time 2019. Marami kami nag-umpisa ng 2018, pero sobrang dami din pong nawala. Kasi bakit? Tinamaan ko ng tinatawag na birth pain. Alam niyo yung birth pain? Pag nanganganak, masakit. Pag yung kumpanya, pag nag-uumpisa, mahirap, masakit. Nag-uumpisa kami, wala akong produkto. Walang opisina, walang uptime, walang opisina ng ganito. Opisina namin, McDonald's, Jollibee, minsan kung saan. Yung product dalating sa amin after 2 weeks, after a month. Yung binenta namin, nagagalit na sa amin, nagbayad na, wala pang product. Sakit yan. Sobrang hirap nung umpisa. Ngayon po, sobrang bilis na. Correct. May opisina tayo, may available na product, sobrang ganda ng platform. Yes. So ang pinakailangan dito, alam niyo kung sino? Ikaw na lang. Yun. Tama po? Kumbaga, si MGI may resulta na, lahat po yan nangyari sa amin. Nung ginawa namin si MGI, January 2019, first quarter nakakuha kami 2 motor. Yung ibang mga apply namin, nakakuha ng SUV, nakakuha ng travel, sobrang dami po. Nakuha namin travel sa Thailand, travel motor, 2 travel, 2 motor kasama ko yung dalawa. Pagdating mo ng December, may resulta na may sakyan kami. Nung nilaunch yung kumpanya, September 2019, iba na po buhay namin. Kaya lang, after launching, after a few months, nag-lockdown. Maraming nawala, pero still, nung pandemic, buhay na kami. Iba na po buhay namin yun. Pandemic, imagine, nakakuha kami incentive 2 kotse. Nakakuha kami 3 motor. Sobrang dami, imagine nyo yun. Tapos may kasama pang travel yun. Kasama pong travel sa Korea. So, ganun maganda yung kumpanya. Kinakailangan lang ikaw. Yes. Ang masarap dito, bubuuin natin itong grupo natin. Bubuuin natin si MGI. Kumbaga, wala nang ano, kumbaga ang usapan kasi dito ikaw eh. Grupo kita sa hindi, sama ka attend ka dito para ang gusto natin lumaki pare-pareho. Correct. Tama? Dapat wala ka ng ano. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit nahihirapan yung mga tao? Di ba pinaliwanag niya, apply ko Eric kanina? Yung negative, saka positive, saka negative na tao. Kaya 2 lang naman yan eh. Ang masakit kasi, dito sa process, kung bakit hindi ka agad nagkakaroon ng resulta, maliban sa hindi nila minamahal, maraming buta. Yes.
May fear. Tanggalin niyo itong fear. Sabi nga nung kausap namin na doktor po ka nung nakarang linggo, di lang siya nakarating. Kung nakarating sa kanina, kung nakarating siya ngayon, mag-iiba yung kanan niyo sa buhay. Pinalaki daw tayo sa negative na mundo. Totoo naman, tama po. Correct. Di ba? Pinalaki tayo sa negative. Pinalaki tayo ng maraming bawal. Tama ba? Bawal ganito, wag ganito. Yun lagi natin narinig. Kaya pag laki mo, negative ka. Bibihira, siguro merong iba. Na pagka may ginagawa yung bata, sige lang, okay lang, tuloy mo yan. Yes, wala bibigyan. Di ba? Kasi nga doon sa proseso, yung mga bata, even tayo, minsan kailangan mo magkamali para matuto ka. Correct. Di ba? Kailangan mo magkamali. Minsan kailangan mo maghirap para yumaman ka. Yes. Hindi kasi, hindi instant eh. Hindi kung nag-present ka, sumali agad. Di ba parang ang hirap doon. Lahat ng kakusapin mo sumasali. Delikado yun. Baka gusto ka ng kunin ni Lord. Di ba, mamaya. Sabay tayo. Walang challenge kapag gano'n. So tandaan niyo po, yung fear, yung doubt, yung mga negative thinking na dapat matuto ka mag-twist ng mga negative situation, ito positive situation para bumalis. Negative yung tao, mahal mo lang yung tao. Kasi pag naramdaman nila na mahal ka niya, na may value sila sa'yo, kasama yan sa'yo. Tama ba? Hindi kasi nila dapat maramdaman na pagkakaperahan mo lang nila. Correct. Di ba? Kasi iba, alam mo sino nag-isip na magandang pagkakaperahan? Yung mga wala ting pera. Di ba? Sabi nga, hindi mo kailangan pera mo, kailangan mo yung magbago buhay mo. As long as na maayos ko yung intention mo sa kanya, kasali yan sa'yo. May wala ka. Yes. Dapat yung intention, maayos, mabuti. Hindi lang tayo pagkaperahan. Hindi po dito yung pagkasali ng iba, tapos na. Correct. Sabi nga ni Paring Eric, sabi niyo nga, yung pagpapapaying, madali lang gawin yan eh. Yung pag-sustain ng grupo is another thing. Diba? Kaya lang sabi nga, yung keeping isn't everything. Madali pong magtanim ng palay o madali magtanim ng halaman. Kailangan tanong paano mo pabubuhay. Paano mo pabubungahin? Diba? Kukultivate mo yung lupa, kung kinukultivate natin yung mind natin, kinukultivate natin yung kailangan mayroong proper mind setting. Yun yun. Nagkukultivate ka ng mind ng tao, inaayos mo, ina-align mo yung mga tao. Hanggang sa dumating sa punto na yung tinanim mo, lalaki, mamumunga, darating sa punto na kahit ayaw mo nang kumita, kikita. Yun po yung nangyari sa amin. Hindi mo pagising mo, may dollar ka na kagad. Thank you. Hindi mo bago ka matulog, may 20 mil ka na isang araw. Pwede ba yun? Yes! Hindi mo bago ka matulog, pagtulog mo, bago ka matulog, excited ka matulog. Parang ayaw matulog kasi tayo mo mapasok eh. Yes! Diba? Minsan bago ka matulog, may 70,000 na. Diba? Hindi mo bago ka matulog, may 80 mil na. Kinabukasan, excited kang gigising. Yes! Yes, kasi lalabas yun doon sa dashboard mo. Yes. Magre-reflect yun doon sa digital wallet mo. Yes! Paglabas doon sa digital wallet mo, may pera ka. Magbebenta ka, yes. So nakita ko lahat dito yung gano'n. Kaya kinakailangan na po ang gawin yung sunod lang kayo. Tandaan niyo po yung intention namin, magkatulungan tayo pare-pareho. Huwag mong gawin ito mag-isa. Mahirapan ka, pupusta ako sa'yo, mamamatay ka na maaga. Oo. Para din sa punto na, ayoko na mag-network, nakakapagod pala. Bakit? Ginagawa mo kasi mali. Ginagawa mo kasi ikaw lahat. Ano gagawin natin? Patadalhin natin. Isama mo kaibigan mo dito, sabi natin, isama mo! Di ba? Pag nagtanong, basta sama ka. Saan tayo punta? Basta! Di ba kasi nag-i-invite? Alam mo kung bakit yan nakakapag-invite ko yung iba? Nag-i-invite pa lang, nagpapaliwanag na. Di ba? Maris, halika ka sa akin dito, magdala itong salamin. Pag ginahin mo itong salamin, gagaling ka, tapos sayaman ka. Tapos. Nasali sa'yo, kasama sa kaibigan mo. Mamimiss nila itong opportunity na ito. Pag sinabi mag-invite, invite. Sabi nga, merong sistema. Kailangan lang yung kiss. Keep it short and simple. Invite ka, invite, sama ka. So, ganun pa paliwanag. Ganun lang. Ako po, nag-invite ako.
birthday ko, sabi ko, halika. Samahan mo ako, birthday ko. Di ba nung mga, hindi, birthday ko ngayon, mali yun. Mali yun. Di ba? Ibigay mo yung hilig ng prospect mo. Kung hilig niya mag-banting, banting kayo. Hilig niya inom tayo, sali ka. Mag-iin tayo sa Robinson Kalinigan. Doon sa food court. Well, maghanap ka ng restaurant na maayos-ayos. Sabi mo doon tayo magkita. Pagdating ko, bitbitin mo na dito. Sabi mo ng prospect mo, kala ko ba kahit tayo, mamaya ka na sumama. Ang goal mo makarating dito. Makarating dito sa presentation. Bakit? Hindi mo kinakailangan maging magaling. Pag ikaw mag-isa nagtatrabaho, prospect mo, ikaw magpe-present, pupus na ako, di ang makikinig sa'yo. Tama? Over familiarity. Di ba, kaibigan mo, kababata mo, magpapaliwanag ka. Pagtatawanan ka lang yan. Pero hayaan mo na ibang tao yung magpaliwanag sa'yo. Magpaliwanag sa kanila, sasalihan sa'yo. Correct. Di ba, tapos makikita na lang may resulta ka. Natatandaan niyo po, everything happens for a reason. Kung may mga negosyo kayo dating nawala, ito yung panahon para balik yung pera na wala sa'yo. Di ba? Kung alam nangyari sa mga previous companies mo, si MGI yung pwedeng magtulog lahat nun. Kung attend ka man ng training, kung wala pang resulta, huwag ka lang maiinip. Mahalin mo lang kung ano ginagawa mo. Pag mahal mo yan, may mangyayari maganda sa'yo. Pupusta ako. Kung ano yung gusto mo, ano kinakailangan? Kailangan lang nasa puso mo. Kailangan lang in love ka doon sa ginagawa mo. Kailangan meron tinatawag na burning desire. Alam niyo yun, yung burning desire? Naglalagab-lab na pag nanasa. Yung sa Tagalog, ano? Lumalagab-lab. Na pag nanasa. Na pag nanasa. Yan, mahalay lang. Nahalay lang. Alam niyo, lahat naman tayo adult dito. Alam niyo ba yung tinatawag na sexual urge? Nakaranas na kayo? Hindi pa ako rin. Ano ba yun? Tagalogin ko, yung nilibugan ka. Virgin pa, man, virgin pa. Mahalay yun. Pero guys, kailangan mo yun para magbago buhay mo. Kasi hanggat wala kang nararamdaman ng pagnanasa, dun sa gusto mong buhay, wala pong mangyayari sa'yo. Correct. Nagsasayang ka ng oras. Kailangan sigurado ka sa sarili mo. Kailangan nararamdaman mo na mapupunta sa'yo, mapapasa kamay mo. Tama ba? Kasi pag naramdaman mo yun na mapapapunta sa'yo, may mangyayari maganda sa'yo. Halimbawa si ma'am, may nagustuhan na gwapong lalaki. Pinagnasaan mo. Nagkakaroon ng attraction yun. Di ba? Ini-imagine mo na nagkakagano na kayo. Magugulat ka na hindi. Bakit ko sinabi? Ginawa ko yung dati. Nagkaganon eh. Basta situit na tama. Di ba? What? So, kailangan mo ng tamang tao. Kailangan mo ng tamang kumpanya para lumaki ka. Ganun din po. Yung mga bagay na mga gusto natin sa labas, nararamdaman mo yung sarili mo. Kaya, alam niyo ako dati, pangarap ko lang dati yung SUV. Pangarap ko kasi pag naka-SUV ka, iba pag naka-SUV ka. Pangarap ko dati motor, lahat ng yun ibinigay. Yung pangarap kong bahay, ayun na, parating na. Nice. Di ba? Kapit na. Yan na, iyak na yan. Eh, iyak na yun ah. Di ganito. Ang grupo Kinakailangan talaga yun. Kinakailangan yung burning desire. Anong iyakin? Kasi, tandaan niyo po, walang mangyayari kung hindi nararamdaman mo. Kailangan yung devoted ka, committed ka sa ginagawa mo. Kasi pag nangyari po yun, walang makakapigil sa'yo. Maano mo lang eh. Maiisip mo lang yung mga nangyari sa'yo dati pagka yung bagay na pangarap mo, naandyan na. Pag naandyan na sa'yo, pag nasasakyan mo na yung konseng gusto mo, pag nakatira ka na doon sa bahay na gusto mo, alam niyo problema, minsan, pag marami ka palang sakyan, problema. Alam niyo kung bakit minsan yung gamit ko nasa isang sakyan. Minsan nandun sa Montero, minsan nandun sa Everest. Minsan hinahanap ko yung gamit, kaya sabi ko, alam niyo ginawa ko dati? May sapatos ako nandun sa Everest. Pag ginagamit ko yung Montero, nawalan ako ng sapatos, bumili ako ng sapatos. Kakas mo. Nag-cycle ako sa Bicol. Yung sapatos ko, yung mga gamit ko nasa isang sasakyan, ginawa ko, bumili ako ng gamit ko. Bakit nangyayari? Kasi may pera. Pero pag wala kang pera, may magagawa ka? Wala. Limitado yung galaw mo. Kaya kinakailangan pangarapin mo yung buhay na gano'n. May kaibigan kami taga doon sa baba. Pag-aling na sa Bicol, pag pupunta dito sa Maynila, wala po siya nilang damit. Pero naman may damit siya. Pero wala siyang bit-bit na gamit. Ang locker niya yung Robinson.
Gusto yung magpalit ng damit, bibili siya ng damit. Ganun dapat yung buhay. Hindi yung tipong pupunta ba ako. Alam mo, nalimit tayo ng gano'n kasi limitado income. Pero pag unlimited yung income mo, imagine nyo lang yung ganung buhay. Basta mangyayari po yan sa'yo. Dapat matuto ka mag-imagine. Doon magmumula ito pag meron kang burning desire. Okay? Yes. Natututo ba kayo? Yes. Next time gagawin natin. Gagawin natin ito, patatagalin natin, palalakihin natin. Gagawin natin ito paulit-ulit. Hanggang sa magkaroon ka ng resulta. Hindi lang sa grupo natin or the whole MGI gagawin natin. Okay ba sa inyo? So pag pumunta ka sa opisina, dapat wala ng boundary, wala ng doubt, wala ng fear. Pag pumunta ka ng opisina, bakit nagkakaroon ng fear yung iba? Bakit may fear? Na magpapunta ng tao dito? Walang po. Bakit? Walang Walang win. Yun po yung problema kasi i-align ko eh. At mahaba pa to. I-align tong attitude natin. Pag na-align tong attitude na to, mabilis na lahat yan. Kung baga sa umpisa pa lang, kailangan mong gawin. Kaya tandaan nyo po, yung karma. Yung karma, it's either negative o positive. Ano po yan? Seedlings. Seedlings yan. Pag nagtanim ka ng negative, mamumunga din ng negative. Pero tanim ka ng kabutihan, mamumunga din ang puro kabutihan. Tama ba? Kaya yung mga negative din kung sa mga wala yan. Pupusta ako sa iyo. Bakit? Yung iba dyan may guilt feelings. Diba? Mawawala yung pusa ko sa mga alis. Mapapalis mo lahat kayo ng GI. Kaya kinakailangan ganito. Pag tulong-tulungan natin, hindi namin magagawa ito na kami. Kailangan namin kayo. Diba? Subukan mo na mag-talk dito na walang audience. Ang hirap nun. Diba? Isa ka usap mo. Yaman nga rito, 1 milyon, 2 milyon, tatalo kayo. Parang pangit nun. Diba? Nakalive ko pa. Pag-ikot ng camera, isa yung tao. Nakita ng mga basher, grabe power, payaman. Pero pag marami tayo masaya, Yes. dapat yung excitement level natin mataas. Kasi excitement can create curiosity. Mag-curious yung mga tao. Dumadami na kayo yung sila, sabi ng ibang mga ano dun sa sumami na tayo. Diba? Madali. Pag nangyari po yun, alam niyo, doon nagiging autopilot lahat. Naramdaman nila na Yung pera, lahat nandiyan na po yun. Basta gusto nila yun. na may company. Okay po? Kinakailangan mangarap ka simula ngayon. Kung hindi ka pa nangangarap ng mga bagay na gusto mo sa buhay mo, ngayon pa lang mangarap ka na. Yes! Diba? Mangarap ka na ng masakyan mo. Diba? Mangarap ka na ng sports car na gusto mo. Bakit ibibigay yung MGI? Maniwala ka lang. Diba? Maniwala ka lang. Meron po akong kwento. Gusto mo kwento ako? Yes. Meron isang kumpanya na malaki. Tapos may nag-apply na babae. Maganda, sexy. Bata. Yan. Fresh graduate. Yes. Yes. Sexy, bata. Maganda. Kapaikot siya. Basta ang kinis. Ang daming lalaki. Walang sumubo. Alam niyo yung gwardiya, in love yung gwardiya, pero yung gwardiya, sobrang pangit yung gwardiya. Sabi nung babae, sabi nung lalaki, pagpasok ng babae, hi ganda, hi sexy. Talagang na-amaze siya, maganda, sexy. Yes. Pagpasok ng babae, sabi nung babae, hindi mo ito. Pumasok siya sa opisina, kinabukasan, pumasok ulit siya. Sabi nung yung gwardiya, hi ganda, hi sexy. Sabi nung babae, ang pangit naman ito. Pero sabi ng babae, gandang-ganda siya, ang ganda ko talaga. Sa linggo, ay ganda, ay sexy. 2 linggo, ay ganda, ay sexy. Inaaraw-araw siya ng gwardiya. Sabi ng babae, ang pangit naman ito. Uupo siya sa table niya. Gandang-ganda niya sa sarili niya. Ang ganda ko talaga. Kaya ang pangit naman ng gwardiya. Dumating po sa punto na pumasok yung babae, hindi binati ng gwardiya. Hindi siya binati ng gwardiya. Sabi ng babae, bakit ba?
may dumi pa mukha ko. Ginawa ng babae, nagpunta ng CR, nagritas ng paganda, nag-make up. Pinalikan niya yung gwardiya. Hoy, pangit! Sabi nung magandang babae. Hoy, pangit! May problema ka ba? Sabi nung babae, anong gwardiya? Meron eh. Sabi nung babae, ano yun? Basta meron, sabi nung lalaki. Basta meron. Sabi nung babae, ano nga? Basta meron. Ano nga? Baka makatulong ka pa kayo, sabi nung babae. Sabi niya eh, kasi in love na ako sa'yo eh. Nakapagtapat yung lalaki. Alam sabi ng babae, ako din. Di naging nila. Guys, tandaan mo, gaano man kapangit buhay mo, gaano man kahirap yung pinagdadaanan mo, araw-arawin mo lang, may magandang mangyayari kayo. Magiging kayo ng pangarap ko. Guys, yun na, maraming po salamat natin. Power! Palakpakan naman